Alam ng lahat ng nakapanood na ng Ultraman, na may malalakas at mahihinang Ultraman. Pero sa mundong ito kung saan lahat ay may pagkakataong maging isang higanti ng liwanag, may mga taong binabaliwala ang sinasabing mas mababa sa apat na maalamat. Ang numero 1 Ultraman sa isahang laban na si Zero, at maging si Nexus na batang anyo ni Noah, ang unang liwanag ng kalawakan. Mas pinipili pa nilang kunin ang original na Ultraman. Mayroon pa ngang dahil sa pagpili sa sinaunang panahong Tiga, ay bigla na lang nanlumo. Lahat ng ito ay dahil walang sino man sa mundong ito ang nakapanood na ng Ultraman. Hindi nila alam ang pagkakaiba ng kanilang mga lakas. Pero bilang isang veteranong fan ng Ultraman sa dati kong buhay, binaliwala ko lang ito. Sa mga sandaling iyon, habang nasa bus kami papunta sa Plasma Spark Tower, sinimulan ng guro na payuhan ng mga estudyanteng malapit ng magising. Ang pamana ng liwanag ay ang inyong pagkakataon para labanan ng tadhana at baguhin ang inyong buhay. Uulitin ko, kung paano kayo dapat pumili. Ang mga may kulay pulang katawan ay kabilang sa uri ng panlaban. Mas malakas ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga asul naman ay matatalinong uri na napakahina ng lakas. Kailangang piliin ninyo ang mga pula. Kapag mas maraming pula sa katawan, mas malakas ang kakayahan sa pakikipaglaban. Subukan ninyong iwasan ang mga Ultraman na may kakaibang itsura. Walang tigil sa pagsasalita ang aming class advisor sa harapan. Nang marinig ko yun, napairap na lang ako. Mahina raw ang asul. Subukan niyong kilalanin si Ultraman Cosmos at Red-Ear. Sakto naman sa mga sandaling iyon. Dumating na ang bus sa lokasyon ng exam, ang Plasma Spark Tower. Hindi mabilang ng mga reporter at magulang ng mga estudyante ang nagtipon doon. Maging ang mga opisyal ng bansang SIA ay nagsimula ng live broadcast. Sumunod din ako sa malaking grupo ng aming klase, at pumasok sa loob ng examination hall. Pagkalipas ng 10 minuto, matagumpay na nahawakan ng unang examinee ang Plasma Spark Tower. Sa sandaling hinayla ang kanyang kamalayan papasok sa Ruins of Light. Sa malaking screen sa labas ng Plasma Spark Tower, ipinakita ang tagpo sa loob ng Ruins of Light. Ang tatlong sinag ng liwanag na nakita ng examinee sa loob ng ruins ay tatlong magkakaibang Ultraman. Pero ang tatlong Ultraman na ito ay tila mga extra lang na Ultraman. Paging ako ay hindi masabi ang kanilang mga pangalan. Nag-alinlangan ng matagal ang examinee. Saka pumili ng isa na may kulay ang katawan. Ang Ultraman na may pinakamaraming kulay pula, kasabay ng pagbalik ng kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa loob niya. Sa huli, naging kamukha siya ng generic na Ultraman na iyon at lumipad patungo sa kalangitan. Matapos umikot ng isang beses sa himpapawid, nagbago siya sa kanyang anyong tao at bumalik sa examination hall. Ang staff sa harap ng Plasma Spark Tower, walang emosyon na nagsalita. Isang walang pangalang mandirigmang Ultraman mula sa pulang tribo. Lakas ng liwanag, unang antas, ikalawang yugto. Hindi nagtagal, hinawakan na rin ng ikalawang examinee ang Plasma Spark. Pero sa loob ng mga sinaunang guho, ang lumitaw pa rin ay tatlong generic na Ultraman na hindi mapangalanan. Sa sandaling iyon, nagsimula na akong mag-alala. Kapag ako na ang pumasok sa mga sinaunang guho, paano kung tatlong generic na Ultraman din ang lumabas sa akin? Kung ganoon, mas mabuti pang iuntog ko na lang ang ulo ko sa pader at mag-restart. Napakabilis ng proseso ng awakening. Sa halos mahigit 300 examinee mula sa unang 6 na klase, tanging tatlong Ultraman lang na kilala ko ang lumitaw. Nariyan ang liwanag ng pag-asa, si Ultraman Tiga. At ang panghuli ay ang hari ng pakikipaglaban, si Ultraman Leo. Pero nakakapanghinayang, masyadong kaunti ang kaalaman ng mga tao rito tungkol sa mga Ultraman. Kaya naman noong lumitaw si Nexus, maraming examinee ang nag-akala na ang Ultraman na iyon na may kakaibang itsura ay isang mahina at walang kwentang karakter. Hindi man lang tiningnan ng examinee na iyon si Nexus, at pumili ng isang generic na Ultraman. Yung examinee naman na nakakuha kay Ultraman Tiga, mas nakakatawa pa. Inakala niyang dahil may tatlong kulay si Tiga, pula, puti, at lila. Siguradong hindi kasing lakas ng isang generic na Ultraman na puro pula ang buong katawan. At ganoon na lang, pinalampas niya ang liwanag ng pag-asa, si Ultraman Tiga. Samantala, si Ultraman Leo naman ay napili. Pero ang pumili kay Leo ay si Zhang Quanba mula sa kabilang klase. Masasabi kong swerte talaga ang batang iyon. Ang kapangyarihan ni Ultraman Leo. Pagkatapos niyang mag-awaken, agad na binigyan ng staff ng mataas na rating na unang antas, ika-6 na yugto. Mula sa sandaling nagising ni Zhang Quanba ang kapangyarihan ni Leo. Sa opisina ng prinsipal ng Tianhai City First High School, lahat ng telepono sa trabaho ay halos sumabog na sa dami ng tawag. Hindi mabilang ng mga nangungunang universidad mula sa iba't ibang panig ng bansang SIA ang nagunahan para alukin siya. Gusto nilang lahat na i-recruit si Zhang Quanba. Sa ngayon, ang pinakamataas na antas ng lakas pandigma ng bansa ng SIA. Ang 10 dakilang master ng Xing ay pawang mga rank 6 powerhouse. Ang rank 6 Lantier ay nangangahulugang hanggat hindi siya mamamatay ng maaga. Sa hinaharap, siya na ang magiging T1 level na fighting force ng buong bansa ng SIA. Nagkagulo na rin ang official livestream. Ang liwanag ni Leo, ang Wind War God na namatay mahigit 100 taon na ang nakalipas ay sa wakas ay mayroon ng kahalili. Si Leo, sa lahat ng mga Ultraman, ay ang may pinakamalakas na physical techniques. Hindi ko inaasahan na ngayong taon, ang lungsod ng Tianhai ay makakapaglabas ng ganitong klaseng henyo. At sa sandaling ito, si Zhang Quanba na sentro ng atensyon ng lahat. Pagkatapos niyang alisin ang kanyang transformation state, mayabang siyang naglakad patungo sa Plasma Spark Awakening platform. Dir-diretso siyang lumapit sa harap ni Leo Ruyan. At sinabi ng may napakalalim na pagtingin, "Ruyan, nagising sa akin ang ika-6 na dan ng liwanag ni Leo. Ang mga makakamit ko sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira."
Kalimutan mo na si Xiaomi, yung walang kwentang yun. Maging tayo na, pwede ba? Ako, na nakatayo hindi kalayuan sa likod ni Liu Ruyan, ay narinig ng malinaw na malinaw ang mga salitang iyon. Nanggigil ako sa galit, dahil sa paggising ni Zhang Quanba kay Liu. Nasa kanya ang atensyon ng lahat. Halos lahat ng estudyante sa buong paaralan ay napansin ang sitwasyon dito. Si Xiaomi ba, yung basurang sumuko na sa sarili. Narinig ko na hindi raw matanggap ng lalaking yan ang pagkamatay ng mga magulang niya. Kaya araw-araw siyang nagpapakasasa, sinasayang ang kabataan niya at tuluyan ng sumuko sa buhay. Ang makarelasyon ni Liu Ruyan ng ganoong klaseng tao noon ay isang tunay na dark history niya. Sana kasing ganda rin ako ni Liu Ruyan. Ano pa bang tinatanga-tanga ni Liu Ruyan dyan? Yan ay isang taong sa hinaharap ay siguradong magiging isang rank 6 powerhouse, isang henyo. Saan ka pa makakahanap ng ganyang klaseng boyfriend? Sa mga estudyante sa paligid, may mga nang-iinsulto. May mga nanonood lang ng eksena. May mga natutuwa sa kamalasan ng iba. At marami pa ang nakatutok ang tingin sa akin. Gustong makita ang hitsura kong galit na galit at bigo. Nagdilim ang mukha ko. Aamba na sana akong pumikit at takpan ang aking mga tainga. Pero narinig ang walang emosyong boses ni Liu Ruyan. Na marahang binigkas ang bawat salita. Hindi kita gusto, kaya huwag ka nang umasa. Huwag mo na akong guguluhin pa. Hindi makapaniwalang tumingin si Zhang Quanba kay Liu Ruyan. Bakit? Ako ang liwanag ni Liu na may ika-6 na antas ng talento. Napanatili pa rin ni Liu Ruyan ang kanyang malamig na ekspresyon. At walang awang sumagot, ayokong magpaliwanag sa'yo. At pasensya ka na sa sasabihin ko. Kung hindi lang dahil hindi ko pa napapalabas ang liwanag ng ultra ko. Dahil lang sa pagtawag mo kay Kuya Xiaomi na walang kwenta. Matagal na kitang sinampal sa mukha. Nagalit si Zhang Quanba. Anong maganda sa isang pabayang walang kwenta na tulad niya? Sa sandaling iyon, natigilan din ako. Sa pagkakaalala ko, mabait naman talaga si Liu Ruyan sa dating ako. Pero hindi niya kinaya ang napakaraming negatibong bagay. Ang pagiging pabaya, paglalasing at pang-iinsulta. At pananakit pa sa kanya. Pero pinagtatanggol pa rin siya ng babaeng to. Anong klaseng sci-fi plot to? Matapos kong balikan ang mga alaala. Sa tingin ko, dahil ito sa mga magulang ng dati kong katauhan. Dahil ang ama ng dati kong katauhan, ay hindi lang si Kapitan Duan Moching ng Tianhai Guard Team. Ang mga magulang niya ay ang mga katawang tao pa ng Ultraman Ace at Ultraman Jack. Isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili para itulak si Gatanozoa sa kalaliman ng dagat. At ISIL ito. Dahil dito, nailigtas ang lungsod ng Tianhai mula sa pagkawasak. Pagkatapos, tumalikod si Liu Ruyan at naglakad pabalik. Pumunta siya sa tabi ko. Kuya Xiaomi, nitong mga nakaraang araw, matagal kong pinag-isipan. Parang nararamdaman ko na ang ilan sa mga pinagdadaanan mo. Noong araw na iyon, hindi dapat kita iniwang mag-isa. Para sa isang napakamaalalahanin at napakagandang campus bell. Syempre, wala akong kalaban-laban. Pero bago pa man ako makapagsalita, bigla na lang akong niyakap ni Liu Ruyan. Magbati na tayo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Siguradong malulungkot din si Captain Duan mo kapag nalaman niya. Pariin akong tumango. Pagkatapos ay binitawan ko si Liu Ruyan. Lumingon ako at nagpatuloy sa pagtingin sa Awakening platform. Hindi na nag-abala si Zhang Quanba at umalis na siya. Nagpapatuloy pa rin ang Awakening. Hindi nagtagal, turn na ng klase ng mga grade 12. Dipit na sa oras, may ibinulong ako sa tainga ni Liu Ruyan. Ang mga iyon ay sina Nexus at Tiga na pinalampas ng 2 kandidato kanina. Pati na rin ang mga katangian ng marami pang ibang malalakas na Ultraman. Kahit na hindi alam ni Liu Ruyan kung saan ko nalaman ang mga iyon. Ang mga kakaibang impormasyong ito na malayong malayo sa itinuturo sa mga libro. Pero siguro dahil may pagtingin siya sa akin. Talagang naniwala siya. Hindi nagtagal, oras na para sa Awakening ni Liu Ruyan. Nang pumasok ang kamalayan ni Liu Ruyan sa Ruins of Light, 3 dambuhalang anyo ang lumitaw sa screen ng live broadcast. Sila ay sina Ultraman Ace, Ultraman Jack, at Ultraman Tiga. Maging ako ay hindi makapaniwalang nakatingin sa 3 higanteng iyon. Anong klaseng swerte naman yan ni Liu Ruyan? Wala ni isa sa 3 ang pangkaraniwan. At ang nakakagulat, lumitaw pa si Tiga. Isang Ultraman na kasing lakas ng kanyang mga magulang ay kasama rin sa mga pagpipilian. Agad na nagkagulo ang mga manonood sa live broadcast. Ala, grabe, si Ultraman Ace, si Ultraman Jack, pareho silang mga naging pinakamalalakas na mandirigma ng Sia Country noon. Biyaya ito para sa ating Sia Country. Ang liwanag ni na Senior Ace at Senior Jack na minsay namatay sa laban. Sa wakas ay muling nagpakita sa mundo. Si Ultraman Ace, ay ang Ultraman na kilala bilang Slicing Maniac. Ang mga kamay niya ay parang talon ng guillotine. Hindi na mabilang kung gaano karaming kilabot na halimaw ang kanyang napatay. Hindi rin naman basta-basta si Ultraman Jack, ayon sa alamat, sa isang kislap lang ng Ultra Spark. Kahit gaano pa kalakas ang halimaw, tiyak na mapupugutan ng ulo. Piliin si Ace. Kung hindi si Ace, ano pang hinihintay? Si Jack ang piliin. Isang kislap lang ng Ultra Spark. Teka, bakit si Campus Bell Leo ay papunta doon sa may 3? Naglakad siya papunta sa maraming kulay na Ultraman. Huwag, isang Ultraman na napakaraming kulay sa katawan. Kahit na maganda ang itsura niya. Pero tiyak na hindi kasing lakas niya sina Ace at Jack. Lagot na, lagot na. Ay nako, bakit naman hinawakan ni Liu Ruyan yung 3 kulay na Ultraman? Gayunpaman, ang kamalayan ni Liu Ruyan sa loob ng Relic of Light ay hindi nakakarinig ng mga tunog mula sa labas. Ang alam lang niya ay ang sinabi sa kanya ng kuya idol niya. Napakalakas daw ni Tiga, mas malakas pa kaysa kina Ace at Jack. Halos hindi na siya nagatubili. Diretso niyang iniabot ang kamay niya kay Ultraman Tiga. Sa malayong kabisera, ang ama ni Liu Ruyan na si Liu Daoshuan, na nanonood ng live broadcast, ay nakita ang kanyang pinakamamahal na anak, na binaliwala sina Jack at Ace.
para piliin ang isang extra na Ultraman na hindi pa niya nakikita kailanman. Nanginginig ang balbas niya sa galit. Si Liu Daoshuan ay isa sa iilang pinakamalalakas na pinuno ng Xia Kingdom, ang human host ni Ultra 7. Ngunit sa sumunod na segundo, isang liwanag na mas nakakasilaw pa kaysa kay Liu ang tumanglo sa broadcast room hanggang sa halos wala nang makita. Nagulat ang lahat, napanganga si Liu Daoshuan. Hindi makapaniwalang nakatitig sa nakakasilaw na liwanag. Natahimik ang lahat, kasabay ng gulat na ekspresyon ng mga staff. Nanginginig nilang sinabi, ang resulta ng assessment para kay Ultraman Tiga. Ultraman Tiga, Stage 1. Diyos ko, nasasaksihan natin ang kasaysayan. Natulala ang mga estudyante sa exam site. Itong Ultraman na may tatlong magkakaibang kulay sa katawan ay ganito pala kalakas. Wala ito sa loika. Oo nga, yung mga librong binasa natin sa loob ng maraming taon na nagsasabing mas malakas ang Ultraman kapag mas puro ang kulay niya ay naging katatawanan na lang. Kanina noong ako na ang mag-awaken, nandoon ang Ultraman na yan. Nakita ko yung tatlong kulay sa katawan niya. Diretso ko siyang pinas. Nagsisisi talaga ako. Nakasaksi tayo ng kasaysayan. Sa buong panahon, akala nating lahat, Tier 6 na ang pinakamataas. Imposibleng magkaroon ng isang solo Tier 7 Ultraman. Oo nga, karaniwan kasi. Ang mga nasa Tier 7 ay mga fused Ultraman. Halimbawa, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Si Super Taro na nabuo sa pagsasanib ni na Ultraman Jack, Ultraman 7, at Ultraman Ace, kasama ang kapangyarihan ni Ultraman Zoffy, ay saka palang umabot sa peak ng Tier 7. Hindi ko akalain na mayroon talagang solo Tier 7 Ultraman. Sa mga sandaling iyon, sumabog na naman sa gulo ang live stream. Umuulan ng iba't ibang klase ng mga comments sa screen. Mas malala pa ito kumpara noong nagising ang Leos Light ni Zhang Quanba. Samantala, doon sa examination site, dinamdam ni Ultraman Tiga ang sarili niyang kapangyarihan. Bigla, may naisip siyang gawin. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang noo, at nakita ang kristal sa gitna ng noo ni Tiga na nagliwanag ng kulay pula. Kasunod noon, ang buong katawan ni Tiga ay naging kulay pula. Nagulat ang mga staff sa ibaba, kalalabas lang niya bilang liwanag, pero mayroon na agad siyang lakas na halos umabot sa Tier 2. Sa kabisera, naisuot na ni Liu Xuandaw ang kanyang 7th glasses. Ang 7th glasses ay kayang makita ang eksaktong power level ng ibang Ultraman. Noong si Ultraman Tiga ay naging kulay pula ang buong katawan sa isang iglap, napansin na agad ni Liu Xuandaw na hindi pangkaraniwan ng Ultraman na ito. Sa mga sandaling ito, ang power level ni Ultraman Tiga ay halos double sa pagtaas. Grabe, ganoon ba siya kalakas? Kaya niyang palakasin ang sarili niya sa gitna ng laban. Pero, bumabagal naman ang kanyang bilis. Ngunit sa sumunod na sandali, pagkatapos niyang maging red form, ang kristal sa noo ni Ultraman Tiga ay muling naglabas ng kulay lilang liwanag. At kasunod noon, naging purple form naman siya. Nagulat si Liu Xuandaw, pwede rin pala yun. Ngayon naman, halos double ang kanyang bilis. Pero hamina naman ang kanyang lakas. Ang Ultraman na ito, kaya niyang tuluyang baguhin ang kanyang anyo. Depende sa kalabang kaharap niya para lumaban. Mukhang may isinilang na isang pambihirang henyo sa pamilya ko ah. Matapos subukan ni Liu Ruyan ang tatlong anyo, tinigil na niya ang kanyang pagbabagong anyo, at bumalik sa examination site. Sa mga sandaling iyon, lumitaw sa kanyang kamay ang isang Divine Light Rod na kumakatawan sa liwanag ng pag-asa. May ngiti sa kanyang mga labi. Tuwang-tuwa siya, mabilis siyang lumapit at niyakap ako. Ang galing-galing, Kuya Mi. Mula ngayon, pwede ka nang umasa sa lakas ko. Dahil nandito na ako, tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na Latin ka. Sinabi iyon ni Liu Ruyan sa harap ng mga manonood sa livestream. At halatang halata na si Zhang Quanba ang kanyang pinaparinggan. Samantala, halos mangitim sa galit ang mukha ni Zhang Quanba habang nanunood. Ano bang espesyal sa mina yan? S-level ang potensyal niya. Mas mataas pa ng isang level kaysa sa mga pinakamagagaling sa bansang Xia. Bakit kailangan pa niyang isama ang pabigat na yan? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ako umimik dahil tinawag na ng staff ang pangalan ko. Examine ni number 310, umakyat na sa entablado. May determinasyon sa aking tingin. Habang pinagmamasdan ko ang misteryosong Plasma Spark Tower, mabilis akong humakbang palapit. Sa sandaling hinawakan ko ang Plasma Spark Tower, nakaramdam ako ng isang hindi mapigil ang puwersa. Nasapilitang humila sa aking kamalayan. Dinala ako sa Ruins of Light. Ang unang bumungad sa akin ay tatlong nagliliwanag na screen. Habang dahan-daang naglalaho ang mga screen, sina Ultraman Zoffy at Taro ang lumitaw sa aking harapan. At sa kanan ni na Zoffy at Taro ay may nakalutang na isang tila ordinaryong larwang espada. Iyon ang Ginga Spark. Samantala sa labas, muling nagkagulo ang lahat. Si Ultraman Zoffy yun, ang may hawak ng tinaguriang pinakamalakas na single body light beam noon. Ang nagmamay-ari ng M87 beam. Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang sambitin ang pangalan ng dakilang nilalang na iyon? Ang hirap namang pumili nito. Si Zoffy ang may pinakamalakas na single light beam. Si Taro ay pwedeng makipag-combine sa iba pang Ultra 5 brothers para maging si Super Taro. Yan ay isa sa pinakamalakas sa 7 realms. Kailangan pa bang pag-isipan yan? Walang isip-isip, piliin mo na lang ang master na yon. Huwag, pero si Super Taro ay nasa legendary tier ang level. Kung wala ang kapangyarihan ng master na yun, hindi rin lilito si Super Taro. Masyadong mahigpit ang mga kondisyon para kay Super Taro. At saka, malaki ang bigat nito sa katawan. Mas mabuti pang gamitin na lang ang master na yun. Tungkol naman sa Ginga Spark na nasa tabi. Kahit na ito ang unang beses na may lumitaw na item sa Ruins of Light. Halatang halata na ang isang hamak na laruan ay hindi may kukumpara sa master na yun. At lalo na kay Super Taro na kayang umabot sa tuktok ng legendary tier. Kapag nagsama-sama na sila,
Ang atensyon ng lahat ng manonood sa live stream at ng mga kumukuha ng exam ay napunta lahat kina Zophie at Taro. Ang daya naman ng tadhana, isang taong laging petex lang. Bakit nagkaroon ng ganyang klaseng swerte? Sina Taro at ang master na yun ang pinag-uusapan dito. Siguro ginagabayan siya ng mga kaluluwa ng kanyang mga magulang. Tutal, iniligtas naman ng mga magulang niya ang buong TNI City. Kaya yan ang naging kapalit na swerte para sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang ginawa ko sa loob ng Plasma Spark Tower ay ikinagulat ng lahat. Hindi mo ba pipiliin sina Taro at Zophie? Mas pipiliin mo pang kunin yang laruan na hindi mo man lang nakita dati. Masyado kang nagpadalos-dalos. Biniyayaan ka na ng iyong mga magulang mula sa kabilang buhay. Sobrang swerte mo na nga dahil sa kanila. Pero ikaw pa mismo ang tumatanggi sa biyayang yan. Sa loob ng Ruins of Light, hindi ko naririnig ang mga pagdududa nila sa labas. Kahit na marinig ko pa, isa lang ang masasabi ko. Anong alam ninyo sa Ginga Spark? Si Shing ay nasa level ng isang Ultimate Ultra, kumpara sa Ginga na napanood sa TV. Anong level lang ba ng lakas mayroon si Shing? Sa gitna ng Spark War, ginawa ng Dark Spark na maging Spark Dolls ang lahat ng Ultraman at mga halimaw sa lahat ng panahon at espasyo. Lahat sila ay naging Spark Dolls. Kabilang na dito ang unang liwanag ng kalawakan, si Noah, ang Great Will of the Universe na si Legend, si Ultraman King, at si Saga, ang misteryosong apat na Ultra. Pinagsama-sama nito ang Plasma Spark Tower, na kayang magbigay sa lahat ng kapangyarihang maging Ultraman. Samantalang si Ultraman Ginga, ang buong katawan niya ay gawa sa plasma crystals. Anong ibig sabihin niyan? Si Ultraman Ginga ang tunay na ultimate na Ultra. Kung pag-uusapan ng setting laban kay Ginga, kahit si Noah, kailangan yumuko. Ang setting ni Ultraman Ginga ay mula 0 hanggang infinity. Ang tunay na Ginga, isang higanteng Diyos. Pagkatapos ng pelikula, umalis na ang mismong si Ginga. Hindi lang talaga marunong si Hikaru. Kung hindi, kayang-kayang talunin ni Ginga mag-isa ang lahat sa mga sumunod na serye ng Ultraman. Nang hawakan ko na ang Ginga Spark, isang napaka-misteryosong marka ang lumitaw sa likod ng aking kamay. Ang paraan ng paggamit ng Ginga Spark, sa isang iglap, ay pumasok sa aking isipan. Ang kapangyarihan ng Ginga Spark, ay kayang gawin ng lahat ng Ultraman at mga halimaw, na maging mga Spark Doll. Sa parehong paraan, pwede rin itong gamitin para mag-transform sa kahit sinong Ultraman. O kahit sa mga halimaw. Pero ang kalooban ng Ginga Spark, ay kabaligtaran ng sa Dark Spark. Ang kalooban ng Dark Spark ay itigil ang lahat ng oras, espasyo at buhay para maging walang hanggan. Habang ang Ginga Spark naman ay naniniwalang ang buhay ay dapat na natural na nagpapatuloy. Pero, may mga kondisyon para makapag-transform bilang si Ultraman Ginga. Kailangan mong magkaroon ng matinding paniniwala sa iyong puso, o ang kagustuhang protektahan ng iba para magawa ito. Sa madaling salita, sa mga kritikal na sandali ka lang pwedeng maging si Ginga. Hindi ito basta-basta na lang pwedeng gamitin sa pag-transform. Ano? Ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-transform kahit kailan ko gusto. Naiinis na talaga ako. Bigla, isang masamang ideya ang pumasok sa isip ko. Tumingin ako sa katabi kong sina Zophie at Taro. Inilabas ko ang Ginga Spark. Itinutok ko kay Zophie at ginamit ang Spark Light Beam. At sa sumunod na segundo, talagang naging isa itong Spark Doll. 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 Talagang naging isa itong Spark Doll.